Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa itong ginagawa ngayon. Galing pa tayo sa pag-harvest. At dito na tayo sa loob ng bahay upang maglagay ng kalburo. No? Itong pag-process natin para magiging mahinog po ito. At uniforme po ang yung pagkahinog. So mayroon tayong kalburo dito. Ang paglagay natin ng kalburo, kakaunting kalburo lang, ay babalutin natin ito ng papel. Ayan. So, ito, babalutin natin ito ng papel. Tapang ang amoy ng kalburo. Okay. Pagkatapos, ilagay natin sa ilalim. Ito. Tatlong kalburo ang ilagay natin. Tatlong balot. Sa gitna. Sa dito kabilang dulo. Okay. Pagkatapos nilagay natin ay isira natin. So yung kumaran o tape na gagamitin natin ay kailangan magamitin natin sa bus. Gamitin natin sa pagtakip. Ito rin ang gagamitin natin pang takip. Ito ang pinaka madaling paraan sa process para maganda ang kanyang pagkahinog. Okay. So tapos tatapunan naman natin sa so ito yung kabila. Dalawa yung dalawang bahagi yung ginawa natin. So ito, lalagyan natin ng pares yung dalaw. So ito na mga kaibigan. No? Ito na ang paraan natin. So may oras ito. Gaano katagal yung pagkalburo natin. Yung unang bahagi, tatabunan natin ito sa loob ng 24 hours. 24 hours. So, ang mangyari, yung mga mangga ay yung temperature niya ay tataas, no? Maging mainit po ito. So, pagdating ng 24 oras, so ngayon ay alas 10 ng umaga. So, bukas, alas 10 ng umaga din, ay bubuksan natin ito. So hayaan natin na babalik yung kanyang temperature, no, sa normal temperature. Mawala yung init sa loob ng 12 oras. So loob na 2 oras ay babalik po ito sa normal temperature, no? Mawala na yung init. So ibabalik natin yung takip. Ibabalik din natin ito. So ibabalik natin.
Sa loob ng 24 hours, itatabo natin. Pagkatapos, paglipas ng another 24 hours, ay bubuksan na natin. Bubuksan natin, so hayaan na lang natin, no, na magiging wasto na ang kanyang pagkahinog. So, dahan-dahan na po itong magiging ganito ang kulay. So, magiging ganito ang kulay. So, pwede na tayo mag-umpisa na mag-deliver, no? Sa ganito ang kulay, ito, pwede na, no? So, pagbukas natin, after another 24 hours, so, ganito na, no? Ganito ang kulay. So, hindi pa masyadong matamis. Hayaan muna natin. Pagkalipas ng another 24 hours, so, pang 3 araw, talagang matamis na. Tamang-tama na ang kanyang tamis. Pwede nang may binta na natin. So, ganito lang, no? Yung pag-process natin, mga kaibigan, ay andyan po sa 3 araw. 3 araw. Loob ng 3 araw, so maibinta na natin. So mula na nag-harvest tayo, 3 araw, pwede nang kainin. Matamis na. Matamis na. So pwede pa rin sa loob ng 4 na araw, so pwede nang i-display. So hayaan natin na lalo pang lumabas ang kanyang sarap. So ito ang paraan natin, mga kaibigan, no? Matagal na po natin itong ginawa. So obserbado na po ito. So sana, mga kaibigan, ay sa pa-process natin sa bunga ng ating mangga. So mula nang nagturo tayo paano magtanim, paano magpabunga, paano mag-alaga, harvest, at saka pag-process magiging mahinog, at saka pagbibinta, no? Yung ginawa natin, mga kaibigan, ay binalot natin tag 1 kilo, no? Binalot natin, so direct selling tayo. So para sa marami nating mga kaibigan, sa display sa palengke, mura tayo ng konti, no? Mura tayo ng 30 to 40 pesos yung mura natin. Barato yung binta natin. So, pwede silang dito bumili sa atin, sila na mag-display. So, tayo naman, sa mga kaibigan, direct selling po tayo. So, nakabinta tayo sa ngayon, yung bigay natin ay 60 to 70, no? Para sa direct eating. Pero sa bumili sa atin na magtitinda pa rin, bigay natin ng 50. So, ganyan lang ang presyo natin sa ngayon, mga kaibigan. Maraming salamat. Nagkaroon tayo ng kakaunting ani. At sana po sa sunod nating pagpabunga ng ating mangga ay dagan pa rin ng mga biyayang ating matatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. So maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel.